Isang malamig na simoy ng hangin ang humaplos sa mukha ni Rafael Madrigal habang nakatitig siya sa nag-iisang larawan sa kanyang mesa. Larawan ito ng kanyang yumaong asawa, si Elena, na may ngiting kasinliwanag ng araw. 2 taon na ang lumipas mula ng agawin ng trahedya ang buhay ni Elena at kasama nito ang halos lahat ng liwanag sa buhay ni Rafael. Ang malawak na mansyon nila ay tila naging isang libingan ng alaala, tahimik at malungkot. Naramdaman ni Rafael ang kirot sa kanyang dibdib, isang pamilyar na sakit na araw-araw niyang kasama. Hindi lang ang alaala ni Elena ang nagpapahirap sa kanya, kundi pati na rin ang katahimikan ng kanyang 8 taong gulang na anak, si Enzo. Mula nang masaksihan ang madugong aksidente, hindi na umimik si Enzo. Ang dating masiglang bata ay ngayoy anino ng sarili. Laging nakakulong sa mundo ng kanyang mga dilim na pinta. Bilang isang ama, bigo si Rafael. Hindi niya alam kung paano babawiin ang anak mula sa malalim na hukay ng trauma. Isang hapon, habang abala si Rafael sa kanyang pagmumuni-muni sa opisina, isang bagong mukha ang pumasok sa kanilang mansyon. Si Bianca Dela Cruz. Simple lang ang kanyang suot. Isang puting t-shirt at maong. Pero may kakaibang kinang ang kanyang mga mata. Siya ang bagong yaya. Inupahan ni Rafael bilang huling pagtatangka na hilahin si Enzo mula sa kanyang mundo. Walang gaanong pag-asa si Rafael. Marami nang dumaan, ngunit walang nakapagpabalik sa dating Enzo. Sir Rafael, mahinang bati ni Bianca. Ako po si Bianca. Tiningnan lang siya ni Rafael, walang emosyon. Sige Bianca, alam mo na ang trabaho mo. Si Enzo, sana may magawa ka. Ang kanyang boses ay tila isang bulong, puno ng pagod. Pumasok si Bianca sa silid ni Enzo. Nakita niya ang bata na nakaupo sa sahig, abala sa pagpipinta. Puro itim at kulay abo ang kanyang ginagamit. Bumubuo ng mga figura na tila multo. Lumuhod si Bianca, dahan-dahan. Hi Enzo, mahinang sabi niya. Ang boses ay malambing at puno ng pag-unawa. Napaigtad si Enzo. Nagtatago sa likod ng kanyang mga kamay. Ngumiti si Bianca. Hindi ako mangangagat Enzo. Gusto mo ba ng bago nating kulay? Kinuha niya ang isang set ng makulay na krayola, mga kulay na matagal nang hindi nakikita sa silid na yon. Sa mga sumunod na araw, dahan-dahang lumikha si Bianca ng espasyo sa mundo ni Enzo. Hindi siya nagmadali, hindi niya pinilit ang bata na magsalita. Sa halip, kinantahan niya si Enzo ng mga lumang awiting Tagalog, ikinwento ang mga nakakatawang karanasan niya sa probinsya at sinamahan ito sa pagguhit. Una, puro itim pa rin ang pinta ni Enzo. Ngunit isang araw, habang naglalaro sila ng pusa, mayroong isang maliit na kulay dilaw na bilog na lumitaw sa isa sa kanyang mga pinta. Pagkatapos, isang patak ng asul. Isang gabi, habang naglalakad si Rafael sa pasilyo, narinig niya ang mahihinang halakhak. Huminto siya. Nanlaki ang kanyang mga mata. Mula sa silid ni Enzo, nakita niya si Bianca na nagpapatawa kay Enzo gamit ang isang puppet. Tumatawa si Enzo. Hindi malakas, ngunit ito ay isang tunog na hindi narinig ni Rafael sa loob ng 2 taon. Isang tunog na nagpapahiwatig ng pag-asa. Napakagaan ng pakiramdam ni Rafael. Hindi pa niya alam kung ano ang mangyayari, ngunit mayroong isang bagay. Ngunit ang maliit na piraso ng pag-asa na yon ay agad na binalot ng anino. Habang naglalakad si Rafael pabalik sa kanyang opisina, isang malakas na tunog ng doorbell ang nagpabasag sa katahimikan ng gabi. Pagbukas niya ng pinto, isang pamilyar na mukha ang sumalubong sa kanya. Isang mukha na halos eksaktong kopya ng kanyang yumaong asawa. Rafael, malalim na tinig ang nagsalita, puno ng damdamin. Ako to, si Verena. Na-miss mo ba ako? Kumalat ang isang kakaibang lamig sa buong katawan ni Rafael. Nakatayo si Verena sa pintuan. Ang kanyang matikas na figura ay binabalutan ng ilaw ng buwan. Ang kanyang nangiti,
Ang hugis ng kanyang mga mata, ang kurba ng kanyang labi, lahat ay halos eksaktong kopya ni Elena. Ngunit may isang bagay na kakaiba sa kanya, isang lamig na hindi kailanman taglay ng kanyang kapatid. Verena, bulong ni Rafael, halos hindi makapaniwala. Sorpresa, bulalas ni Verena at walang paalam ay niyakap niya si Rafael ng mahigpit. Alam kong matagal na akong nawala, Rafael, pero narito na ako para alagaan kayong dalawa. Hindi ko kayo pababayaan. Ang yakap ni Verena ay kakaiba. Hindi ito kasing init ng yakap ni Elena, ni kasing lambing ng mga paghaplos ni Bianca kay Enzo. Mayroong isang bagay na nakakakilig, ngunit nakakapanindig balahibo. Naghalo ang pagkalito at kaunting ginhawa sa puso ni Rafael. Nagbalik ang isang bahagi ng nakaraan, isang anino ni Elena. Agad na inukupa ni Verena ang mansyon. Tila ba kailanman ay hindi siya nawala. Ibinigay niya ang kanyang mga direktiba sa mga katulong, nag-organisa ng hapunan, at pinuno ang bahay ng mga alaala ni Elena. Rafael, alam kong nahihirapan ka, sabi ni Verena isang gabi habang kumakain sila ng hapunan. Pero kailangan mong maging malakas para kay Enzo. May nakita akong bagong yaya. Hindi ba dapat ako na lang ang mag-aalaga kay Enzo? Ako ang tiyahin niya. Naramdaman ni Rafael ang kurot sa kanyang dibdib. Kailangan ni Enzo ng profesional na tulong, Verena. Matagal na siyang ganyan. Ngumiti si Verena, ngunit hindi umabot sa kanyang mga mata ang nangiti. Naiintindihan ko, pero syempre mas maiintindihan ko si Elena. At si Elena, hindi niya gugustuhin na may ibang pumalit sa kanya sa puso ng kanyang anak, lalo na ang isang dayuhan. Ang kanyang tingin ay sandaling tumama kay Bianca na tahimik na nagsisilbi. Naramdaman ni Bianca ang bigat ng tingin ni Verena. Matigas ang kanyang mukha at may kakaibang kinang sa kanyang mga mata na nagpapahiwatig ng babala. Ngumiti lang si Bianca, pilit. Makalipas ang ilang araw, mas lalo pang lumala ang sitwasyon. Palaging nakabuntot si Verena kay Rafael, nagkukwento ng mga alaala ni Elena. Pinupuri ang kanyang kapatid at unti-unting ginagawang masama ang imahe ni Bianca. Rafael, nakita ko si Bianca. Tinitingnan niya ang mga papeles mo sa opisina, sabi ni Verena isang umaga. Medyo kaduda-duda, hindi ba? May mga taong sadyang mapagsamantala sa ganitong sitwasyon. Nanlaki ang mga mata ni Rafael. Ano? Hindi imposible. Hindi gagawin ni Bianca iyon. Mabait ka lang, Rafael, sagot ni Verena. Hinaplos ang braso ni Rafael. Pero ang mga tao, nagbabago, lalo na kung may nakikitang pagkakataon. Sa tuwing susubukan ni Verena, nalapitan si Enzo, nagiging balisa ang bata. Isang beses, habang sinusubukan ni Verena na yakapin si Enzo, nagwala ang bata at tumakbo papunta kay Bianca, mahigpit na humawak sa kanyang kamay. Ang mga mata ni Enzo ay puno ng takot. Tiningnan ni Verena si Bianca ng may galit, ngunit agad itong pinalitan ng isang pilit na ngiti para kay Rafael. Ang bata talaga, napakasensitibo. Siguro, hindi pa siya sanay sa akin. Kinabukasan, habang nakaupo si Bianca sa silid ni Enzo, nakita niyang abala ang bata sa pagpipinta. Pero sa pagkakataong ito, mas madilim ang mga kulay na ginagamit ni Enzo. Mayroong isang malaking itim na figura na nakatayo malapit sa isang kotse na baligtad. At sa tabi ng itim na figura, mayroong isang babae na may pulang buhok na kangiti, ang mukha ng babae. Halos eksaktong kopya ni Verena. Napatayo si Bianca, kinilabutan. Tiningnan niya si Enzo na nakatitig sa kanyang pinta ng may pagkabahala. Mayroong gustong sabihin si Enzo, ngunit hindi niya magawa. Samantala, sa labas ng mansyon, nakatayo si Rafael at Verena sa tabi ng bintana. Tinitingnan nila si Bianca at Enzo. Rafael, sabi ni Verena, ang kanyang tingin ay nanlilisik kay Bianca. Huwag kang mag-alala, Rafael. Aalagaan ko kayong dalawa. Hindi na mangyayari ang kahit anong masama. Ngunit sa huling bahagi ng kanyang sinabi,
Mayroong isang bahid ng babala sa kanyang tinig na hindi napansin ni Rafael Mantandim. Naramdaman ni Bianca ang lamig na unti-unting gumagapang sa kanyang likod. Hindi lang ang hangin sa mansyon ang malamig. Mayroong isang bagay na mas malalim, mas nakakatakot, na nagmumula kay Verena. Simula nang dumating ang kakambal ni Elena, tila ba nagbago ang hangin sa buong bahay. Ang dating payapa at medyo tahimik na tahanan ay naging pugad ng tensyon. Araw-araw, mayroong bagong insidente na nililikha si Verena para lamang mailagay siya sa masamang sitwasyon. Isang umaga, nawawala ang paboritong hikaw ni Elena na nasa salamin ng kwarto. Walang iba, kundi si Bianca, ang huling nakalapit doon para maglinis. Naku, kung nasaan na kaya ang hikaw ni Elena? Nagtatakang tanong ni Verena. Sapat lang para marinig ni Rafael. Paborito pa naman niya iyon. Sayang naman. Agad na tumingin si Rafael kay Bianca. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagdududa. Alam ni Bianca na wala siyang kinalaman doon. Ngunit paano niya mapapatunayan? Napayuko siya. Naramdaman niya ang unti-unting pag-init ng kanyang mga mata. Isang butil ng luha ang pumatak sa kanyang kamay. Hindi ko po kinuha si Rafael, mahinang sabi ni Bianca. Siyempre, hindi mo kukunin, Bianca. Biglang singit ni Verena na tila pinagtatanggol siya, ngunit ang boses ay puno ng panunuya. Pero sino kaya ang nakakita sa kwarto? Wala namang ibang pwedeng kumuha doon. Naramdaman ni Bianca ang kirot. Pinipilit niyang maging matatag, ngunit ang bawat salita ni Verena ay tila isang matalim na kutsilyo na humihiwa sa kanyang kumpiyansa. Bakit ba napakadali para kay Rafael na maniwala sa kanya? Nang gabing iyon, habang abala si Bianca sa kusina, nakita niya si Verena na nagmamadaling lumabas ng opisina ni Rafael. Ang kanyang cellphone ay nakadikit sa tenga at ang boses niya ay mahina, ngunit may halong pagmamadali. Kailangan nating itong tapusin bago pa siya maghinala, sabi ni Verena sa kausap. Ang mga papeles. Siguraduhin mong walang magiging problema. Nanlaki ang mga mata ni Bianca. Anong mga papeles? At sino ang siya? Naramdaman niyang may mali. Hindi ito tungkol lang sa inggit. May mas malalim na nangyayari. Maya-maya, nagulat si Bianca nang makita si Rafael na nakatayo sa likod niya. Bianca! Mahinang tawag ni Rafael. Nakita ko. Nakita kita kanina. Bakit ka nagtatago sa likod ng pinto? Naramdaman ni Bianca ang panginginig ng kanyang mga kamay. Sir Rafael, wala po akong tinatago. Nakita ko lang po si Ma'am Verena na may kausap sa telepono. May sinasabi po tungkol sa mga papeles. Napabuntong hininga si Rafael. Bianca, hindi ako sigurado kung ano ang nangyayari. Pero, wag mo nang pansinin si Verena. Baka nag-aalala lang siya. Hayaan mo na lang. Ang sagot ni Rafael ay hindi nagbigay ng ginhawa kay Bianca. Sa halip, mas naramdaman niya ang bigat sa kanyang dibdib. Tila ba hindi siya pinaniniwalaan. Habang nagbabasa ng kwento si Bianca kay Enzo, napansin niyang abala ang bata sa pagpipinta. Sa pagkakataong ito, nagkukulay si Enzo ng isang babae na may napakagandang ngiti. Hawak ang isang shield, habang may isang malaking anino sa likod niya na may matutulis na ngipin. Ipinakita ni Enzo kay Bianca ang kanyang pinta. Pagkatapos ay itinuro niya ang babaeng may ngiti. Si Bianca, pagkatapos ay itinuro niya ang anino, si Verena. Niyakap ni Bianca si Enzo ng mahigpit. Salamat Enzo, naiintindihan kita. Sa mga oras na yon, mayroong isang bagay na nag-alab sa loob ni Bianca. Hindi siya pwedeng manatiling tahimik at hayaan lang na mangyari ang lahat. Hindi lang para sa sarili niya, kundi para kay Enzo, ang batang ito na nagtiwala sa kanya. Kinaumagahan, habang nag-aalmusal si Verena at Rafael, nagkukunwari si Bianca na abala sa pagliligpit. Nakita niyang may hawak na folder si Verena at bigla itong itinago nang makita niya si Bianca. Ngunit huli na. Nakita ni Bianca ang bahagyang nakabukas na folder.
May nakasulat doon, Last Will and Testament, Elena Madrigal. At sa ilalim nito, amendments. Naramdaman ni Bianca ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Ito ay mas seryoso kaysa sa kanyang inakala. Tinignan ni Bianca si Verena na nagtatago ng isang ngiti. Isang ngiti na puno ng panalo, puno ng pagmamalaki. Hindi ito ordinaryong inggit. May itinatago siya at kailangan niya itong malaman. Simula ng araw na yon, tila ba nagkaroon ng bagong misyon si Bianca. Hindi na lang siya basta yaya ni Enzo. Isa na rin siyang tahimik na investigador sa loob ng mansyon ng mga Madrigal. Bawat galaw ni Verena ay kanyang pinagmamasdan, bawat salita ay kanyang iniintindi. May isang bagay na mali at kailangan niyang malaman kung ano yon para maprotektahan si Enzo at sa hindi inaasahang paraan, pati na rin si Rafael. Isang hapon, nakita ni Bianca si Verena na nagmamadali palabas ng mansyon. Sinabi niya kay Rafael na pupunta siya sa spa, ngunit may kakaiba sa kanyang galaw. Sinundan siya ni Bianca, maingat, nang hindi napapansin. Huminto si Verena sa isang malaking gusali sa Makati, isang law firm. Nagtago si Bianca sa likod ng isang kotse at pinanood si Verena na pumasok. Nakita niya itong nakikipag-usap sa isang abogado. Ang kanilang mga boses ay mababa. Ngunit ang kilos ni Verena ay puno ng pagmamadali at tensyon. Hindi narinig ni Bianca ang pinag-uusapan nila. Ngunit naramdaman niyang may kinalaman ito sa mga papeles na narinig niya dati. Pagbalik ni Verena sa mansyon, napansin ni Bianca na diretsong pumasok siya sa opisina ni Rafael. Pagkalabas niya, narinig ni Bianca ang mahinang tunog ng pagsara ng isang bagay na metal. Nang pagkakataong lumabas si Verena, dahan-dahan siyang sumilip sa opisina. Ang safe ni Rafael, na laging sarado, ay bahagyang nakabukas. May kung anong hinahanap si Verena doon. Nagkaroon ng malamig na pakiramdam si Bianca. Naisip ni Bianca na kailangan niyang humanap ng ibang mapagtatanungan. Naalala niya ang matandang katulong na nagtrabaho sa Madrigal noon, si Aling Nena. Dati na itong nagbakasyon sa probinsya at ngayon ay bumalik na. Nag-schedule si Bianca ng pagdalaw kay Aling Nena sa bahay nito. Aling Nena, matagal na po kayo dito sa pamilya Madrigal, hindi po ba? Maingat na tanong ni Bianca. Ay oo, matagal na. Mula pa nung bata pa si Elena at Verena. Sagot ni Aling Nena habang nagtitimpla ng kape. Ang ganda ni Elena, napakabait. Pero si Verena? Umiling si Aling Nena. Bakit po, Aling Nena? Ay iha, malalim ang selos ni Verena sa kakambal niya. Bulong ni Aling Nena. Kahit nang bata pa sila, palagi niyang gustong makuha ang lahat ng meron si Elena. Mula sa manika, hanggang sa mga kaibigan, hanggang sa mga manliligaw. Nung nagka-boyfriend si Elena, palagi niyang sinisiraan. Nung ikinasal si Elena kay Sir Rafael, galit na galit si Verena. Sabi niya, bakit lagi na lang si Elena ang nakakakuha ng lahat? Nanlamig ang dugo ni Bianca. Iyon ang kanyang takot. Ang inggit ni Verena ay mas malalim kaysa sa inaakala niya. Nang gabing iyon, habang mahimbing na natutulog si Enzo, abala si Bianca sa pagsasaliksik sa internet gamit ang kanyang cellphone. Naghahanap siya ng mga balita tungkol sa aksidente ni Elena. Maraming lumabas. Isang partikular na balita ang umagaw sa kanyang atensyon. Isang pahayag mula sa mga investigador na mayroong minor vehicle malfunction na posibleng naging dahilan ng aksidente, ngunit hindi ito na-confirm. Biglang, naalaala ni Bianca ang isa sa mga dilim na pinta ni Enzo. Ang pinta na may babaeng kahawig ni Verena na nakatayo sa tabi ng baligtad na kotse. Ngunit mayroong isang maliit na detalye na noon lang niya napansin. May hawak siyang wrench at tila may ginagawa siya sa gulong ng kotse. Napahawak si Bianca sa kanyang bibig. Hindi lang ito inggit, ito ay masama. Kinaumagahan, habang nag-aalmusal sila, mayroong isang kakaibang namangiti si Verena. Rafael,
Naisip ko lang, sabi ni Verena. Mas mabuti siguro kung ililipat natin ang mga papeles ng company sa isang mas secure na lugar. Alam mo naman, may mga tao na hindi natin kakilala ang pumapasok sa bahay. Ang tingin niya ay tumama kay Bianca, puno ng pagbabanta. Nanginig si Bianca. Alam niyang direktang para sa kanya ang sinasabi ni Verena. Hawak niya ang isang maliit na piraso ng papel na nakuha niya sa basurahan ni Verena. Isang listahan ng mga pangalan ng dating empleyado at ang mga petsa ng kanilang pagtatapos. Sa ilalim ng listahan, mayroong isang maliit na tanda ng checklist na tila mga pangalan ng mga testigo sa kaso ng aksidente. Lahat sila ay nakalista bilang interviewed at mayroong isang sirkulo sa pangalan ng Verena. Nagsisimula ng maging malinaw ang lahat, ngunit ang mga plano niya ay mas malalim kaysa sa akala ko at kailangan niyang maging maingat. Ang mansyon ng mga Madrigal ay naging isang larangan ng digmaan, tahimik at hindi nakikita. Naramdaman ni Rafael ang tensyon sa bawat sulok, sa bawat tingin, sa bawat salita. Si Verena ay tila isang bagyo na humahagupit, habang si Bianca ay isang tahimik na ilaw na unti-unting lumiliwanag sa kadiliman. At siya, si Rafael, ay nasa gitna, naguguluhan. Naaapektuhan si Rafael sa mga sinasabi ni Verena. Ang mga paalala ng kanyang asawa, ang mga kwento ng kanilang nakaraan, ang bawat salita ni Verena ay tila ba gumigising sa kanyang matagal ng natutulog na kalungkutan at pakiramdam ng pagkakasala. Naisip niya ang kanyang yumaong asawa, si Elena. Hindi ba't parang nagtataksil siya kung bubuksan niya ang puso niya sa iba? Lalo pat si Bianca ay isang hamak na yaya, ngunit may isang bagay na hindi niya maikakaila. Si Enzo, ang kanyang anak. Nakita niya ang pagbabago kay Enzo, ang mga maliliit ng ngiti, ang pagdami ng kulay sa kanyang mga pinta, ang paghawak ng kamay ni Bianca sa tuwing natatakot. Isang gabi, nagising si Enzo mula sa isang masamang panaginip. Narinig ni Rafael ang mahinang iyak ng bata. Nagtangka siyang lapitan, ngunit nauna na si Bianca. Nakita ni Rafael si Bianca na mahinang kinakanta si Enzo. Hinahaplos ang likod ng bata. Dahan-dahan, huminahon si Enzo. At sa wakas, ay niyakap si Bianca ng mahigpit. Doon, sa tahimik na sandali na yon, nakita ni Rafael ang isang ina sa katauhan ni Bianca. Isang ina na kayang pagalingin ang sakit ng kanyang anak. Kinabukasan, isang gulo ang naganap sa silid laruan ni Enzo. Sinubukan ni Verena na ihiwalay si Enzo kay Bianca. Sinabing, "Enzo, halika sa tita Verena. Maglalaro tayo ng mga laruang pangmatalino, hindi yung mga laruan na gawa sa kahoy ng probinsya." Ngunit nagwala si Enzo. Nagsimula siyang umiling ng mabilis at mahigpit na humawak sa kamay ni Bianca. "Verena, huwag mo nang pilitin si Enzo," mahinang sabi ni Rafael. "Ayaw niya." "Rafael, para sa kanyang kapakanan ito." Sigaw ni Verena. Mayroong bahid ng galit sa kanyang boses. Kailangan niyang matutunan ang disiplina. "Hindi iyon ang kailangan niya ngayon, Verena." Matigas na sabi ni Rafael na ikinagulat ni Verena. Kailangan niya ng ginhawa at alam kong si Bianca ang nagbibigay noon sa kanya. Tiningnan ni Verena si Bianca ng may matalim na tingin na tila nangangako ng paghihiganti. Nag-iwan siya ng isang nakakatakot na ngiti bago lumabas ng silid. Nang gabing iyon, hindi mapakali si Rafael. Bumaba siya sa kusina para uminom ng tubig. Nakita niya si Verena na nakaupo sa kusina at mayroon siyang kakaibang ginagawa. Kumuha si Verena ng laruan ni Enzo, isang malaking robot, at sinadya niyang ihulog ito. Ang robot ay nabasag. "Naku!" Bulalas ni Verena, na tila nagulat. "Nabasag. Siguro, si Bianca ang huling nakahawak nito. Kailangan sigurong maging mas maingat siya sa mga gamit dito." Napahawak si Rafael sa kanyang bibig. Kitang-kita niya ang ginawa ni Verena. Sinadya niya. Hindi lang ito isang aksidente. Naramdaman ni Rafael ang isang malamig na pagdududa na unti-unting kumalat sa kanyang puso.
Bakit? Bakit mo ginawa yan, Verena? Tanong ni Rafael. Ang boses ay mahina, ngunit puno ng pagtataka. Napaigtad si Verena. Napatingin siya kay Rafael. Ang kanyang nangiti ay biglang nawala. Nagkaroon ng bahid ng takot sa kanyang mga mata, ngunit mabilis niya itong itinago. Rafael, ano bang sinasabi mo? Nagtatakang tanong ni Verena. Hindi ko sinasadya. Baka hindi matibay ang robot. Ngunit huli na. Nakita na ni Rafael ang katotohanan. Ang maliit na lamat na yon sa maskara ni Verena ay sapat na para magsimula siyang magduda. Hindi lang sa robot, kundi sa lahat ng mga sinabi niya tungkol kay Bianca. Pagkatapos ng insidente sa sirang robot, naramdaman ni Bianca ang isang bahagyang pagbabago sa kilos ni Rafael. Hindi na kasing lamig ang tingin niya at mayroong isang bahid ng pag-iisip sa kanyang mga mata tuwing nakikita niya si Verena. Nagbigay ito kay Bianca ng kaunting lakas ng loob. Alam niyang nagsisimula nang magduda si Rafael at ito ang kanyang pagkakataon para ilantad ang katotohanan. Isang araw, habang abala si Verena sa kanyang cellphone, nakita ni Bianca na lumabas siya muli ng mansyon. Sinubukan niyang sundan, ngunit napakabilis ng sasakyan ni Verena. Gayunpaman, nakita ni Bianca na ang direksyon ng Verena ay patungo sa isang pampublikong lugar kung saan maraming tao. Nagtago si Bianca sa isang coffee shop sa tapat ng gusali at pinanood si Verena na lumabas at makipagkita sa dalawang lalaki na mukhang seryoso. Tila ba may pinag-uusapan silang mahalaga. Ang mga lalaki ay mukhang kinakabahan, ngunit si Verena ay nakangiti. Tila nagtatagumpay. Binigyan ni Verena ang bawat isa sa kanila ng isang sobre at agad itong ibinulsa ng mga lalaki bago mabilis na umalis. Alam ni Bianca na mayroong iligal na nangyayari. Ang mga lalaki ay mukhang mga taong posibleng nasangkot sa anumang uri ng kalokohan. Nang gabing iyon, habang mahimbing na natutulog si Rafael at Enzo, dahan-dahang pumasok si Bianca sa opisina ni Rafael. Naaalala niya ang bahagyang nakabukas na safe. Ngayon, kailangan niyang tingnan kung ano ang hinahanap ni Verena. Maingat siyang gumalaw, nagdarasal na walang makarinig. Nakita niya ang safe. Puno ito ng mga importanteng papeles, birth certificates, property titles, at bank statements. Naghahanap si Bianca at sa ilalim ng isang tumpok ng mga papeles, nakita niya ang isang makapal na sobre. Nakasulat dito, Life Insurance Policy, Elena Madrigal. Binuksan niya ito at doon, nakita niya ang isang nakakapanindig balahibo na impormasyon. Nakasaad na ang primary beneficiary ay si Enzo Madrigal. Ngunit mayroong isang secondary beneficiary. Ang pangalan, Verena. At ang kondisyon, kung sakaling mamatay si Elena at si Enzo. Nanlamig ang buong katawan ni Bianca. Hindi lang pera ang habol ni Verena. Habol niya ang lahat. At handa siyang gawin ang lahat, pati na ang saktan si Enzo. Sa kanyang panginginig, nakita ni Bianca ang isa pang dokumento sa loob ng sobre, isang amendment to the last will and testament ni Elena. Nakasaad dito na kung sakaling mawala ang mag-ina, lahat ng ari-arian ay mapupunta kay Verena. Ngunit ang lagda, tila kakaiba. Agad na kinuha ni Bianca ang kanyang cellphone at kinuna ng litrato ang mga dokumento. Pagkatapos, maingat niyang ibinalik ang lahat sa ayos at isinara ang safe. Kinaumagahan, habang nag-aalmusal si Verena at Enzo, pilit na pinapakain ni Verena si Enzo ng isang uri ng kape na may gatas at maraming asukal. Enzo, tikman mo ito. Masarap to. Paborito ko to. Ngunit si Enzo ay umiling. Ayaw niyang kainin. Ma'am Verena, baka po hindi maganda sa bata ang masyadong matamis. Mahinang sabi ni Bianca. Ano naman ang pakialam mo? Mataray na tanong ni Verena. Ako ang tiyahin niya. Mas alam ko ang makakabuti sa kanya. Biglang, bumagsak ang tasa ni Enzo at kumalat ang kape sa sahig. Naku, galit na sabi ni Verena. Ang bata talaga, napakapasaway. Ngunit bago pa niya saktan si Enzo, humarang si Bianca. Ma'am Verena,
Ako na po ang maglilinis. Tiningnan ni Verena si Bianca nang may matalim na tingin. Ngunit sa pagkakataong ito, naramdaman ni Bianca na may lakas siya. Alam niya na mayroon siyang hawak na katotohanan. Nang gabing iyon, matapos matulog si Enzo, ipinakita ni Bianca kay Rafael ang mga litrato ng mga dokumento sa kanyang cellphone. Sir Rafael, mahinang sabi ni Bianca, ang kanyang boses ay nanginginig. Kailangan po nating tingnan ito, ang life insurance po ni Ma'am Elena at ang will niya. Tiningnan ni Rafael ang mga litrato at dahan-dahang nanlaki ang kanyang mga mata. Ito, imposible. At may nakita pa po ako. Patuloy ni Bianca, ipinakita ang isang kakaibang pinta ni Enzo. Ito ay isang pinta ng isang kotse na nasusunog at sa gilid nito ay ang isang babaeng nakangiti. Ang mukha ay Verena. Napasandal si Rafael sa upuan. Ang kanyang mukha ay namutla. Ang mga hinala niya ay nagsimula ng maging katotohanan. Kailangan nating alamin ang lahat, Rafael, bago pa mahuli ang lahat. Ang boses ni Bianca ay puno ng pagdetermination. Ang mansyon na dati kanlungan ng kalungkutan ay ngayon naging pugad ng pagdududa. Ang mga ebidensya na ipinakita ni Bianca ay tila mga suntok sa dibdib ni Rafael. Ang insurance policy, ang nakapangingilabot na pinta ni Enzo, at ang sarili niyang mga nakita ay nagpapabuo ng isang nakakatakot na larawan. Ang kapatid ng kanyang yumaong asawa, isang kriminal? Hindi niya mapaniwalaan, ngunit hindi rin niya kayang baliwalain ang lahat. Ngunit si Verena, tila ba may 6 na pandama, ay naramdaman na may nagbabago. Naramdaman niya na nagsisimula nang humina ang kanyang impluwensya kay Rafael. At sa larangan ng kanyang masamang laro, hindi siya papayag na matalo. Isang araw, habang si Bianca ay abala sa pagliligpit ng mga damit, biglang sumulpot si Verena. Ang kanyang ngiti ay parang matalim na espada. Bianca, malamig na sabi ni Verena na tila nagbabalat kayo. Alam kong matagal ka nang naglilingkod sa amin at alam kong may nararamdaman ka kay Rafael. Nanlaki ang mga mata ni Bianca. Ma'am Verena, wala po kayong karapatang magsalita ng ganyan. Oh, talaga? Tumawa si Verena, isang malamig na tawa. Pero nakita ko, ang mga tingin mo, ang mga ngiti mo. Akala mo hindi ko napapansin at alam kong kailangan mo ng pera. Kaya heto, ibinato ni Verena sa kama ni Bianca ang isang makapal na tumpok ng pera. Kumuha ka nito, umalis ka sa bahay na ito, at kalimutan mo ang lahat ng nakita mo. Sabihin mong ikaw ang kumuha ng hikaw ni Elena at tatapusin ko ang problema mo sa pera. May nakita akong mga lumang kaso mo. Iyon ang gagamitin ko laban sa'yo. Napasigaw si Bianca. Hindi ko po gagawin yan. Hindi ako kukuha ng pera nyo. Biglang pumasok si Rafael. Narinig niya ang sigawan. Nakita niya ang tumpok ng pera sa kama ni Bianca at ang galit na mukha ni Verena. Anong nangyayari dito? Matigas na tanong ni Rafael. Rafael! Umiiyak na sabi ni Verena na tila siya ang biktima. Nakita ko si Bianca. Kinukuha niya ang pera mo. At sinabi niya sa akin na mahal ka niya at gustong niyang kunin ang lahat ng meron ka. Hindi po totoo yan, Sir Rafael. Protesta ni Bianca. Ang kanyang boses ay nanginginig. Siya po ang nagbigay ng pera sa akin. Pinilit niya po akong umalis at gumawa ng masama. Tiningnan ni Rafael ang dalawang babae. Ang kanyang puso ay naguguluhan. Ang mga ebidensya ni Bianca ay sariwa pa sa kanyang isip. Ngunit ang senaryo sa harap niya, ang tumpok ng pera, ang pag-amin ni Verena. Bianca! Mahinang sabi ni Rafael, ang kanyang boses ay puno ng sakit. Sabihin mo sa akin, totoo ba ito? Hindi po, Sir Rafael. Maniwala po kayo sa akin. Umiiyak na sabi ni Bianca. Ngunit si Verena ay agad na pumapel. Nakikita mo, Rafael? Siya ang may sala. Alam kong simula pa lang, may masama na siyang intensyon.
Pinagtangkaan niyang agawin ka sa akin. At ang lahat ng ari-arian mo. Niyakap ni Verena si Rafael umiiyak. Kailangan mong magdesisyon, Rafael. Ako, ang pamilya mo, o ang taong ito na nandaraya lang sa'yo. Napayuko si Rafael. Ang kanyang utak ay gulong-gulo. Gusto niyang maniwala kay Bianca, ngunit ang mga ebidensya ni Verena ay napakalinaw. Naglakad si Rafael papalapit kay Bianca. Naramdaman ni Bianca ang paglamig ng kanyang dugo. Alam niyang ito na ang katapusan. Umalis ka, Bianca. Mahinang sabi ni Rafael. Ang kanyang boses ay basag. Ngayon na. Napasinghap si Bianca. Hindi niya mapaniwalaan ang narinig niya. Tiningnan niya si Enzo na nakatayo sa likuran ni Rafael. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Sinubukan ni Enzo na lumapit, ngunit pinigilan siya ni Verena. Hindi po, Sir Rafael. Huwag niyo po kaming iwan. Bulong ni Bianca, ngunit walang lumabas sa kanyang boses. Isang butil ng luha ang lumandas sa kanyang pisngi. Nakatayo si Verena sa likod ni Rafael. Ang kanyang nangiti ay malawak at puno ng tagumpay. Parang isang masamang panaginip ang lahat. Ang mga salita ni Rafael, ang pagtanggi niya na maniwala sa kanya, ang malamig na tingin sa kanyang mga mata. Lahat ay sumisira sa puso ni Bianca. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang nag-iimpake ng kanyang mga gamit. Ang maliit na bag na dala niya nang dumating siya ay sapat na para sa kanyang mga personal na gamit. Ngunit ang sakit sa kanyang dibdib ay hindi mailagay sa anumang bag. Bianca! Mahinang tawag ni Enzo. Sinusubukan niyang lumapit. Ngunit agad siyang pinigilan ni Verena. Hayaan mo siya, Enzo, sabi ni Verena. Ang kanyang boses ay matamis ngunit puno ng banta. Hindi mo na siya kailangan. Ako ang kasama mo ngayon. Naramdaman ni Bianca ang sakit na halos hindi niya kayang tiisin. Ang makita ang takot sa mga mata ni Enzo, ang hindi makagawa ng anumang paraan para tulungan siya. Ito ang pinakamalaking paghihirap. Ngunit may isang bagay na hindi niya pwedeng kalimutan. Ang ebidensya, ang litrato sa kanyang cellphone. Ito ang tanging pag-asa ni Enzo. Dahan-dahan, kinuha ni Bianca ang kanyang cellphone. Kinuha niya ang isa sa mga dilim na pinta ni Enzo. Ang isa na may Verena na nagmamaneho ng kotse at may maliit na simbolo ng wrench sa gulong. Maingat niyang inilagay ang cellphone sa ilalim ng unan ni Enzo. Umaasa na makikita niya ito at maalala kung ano ang ibig sabihin. Pagkatapos, nilapitan niya si Enzo at niyakap ng mahigpit. Magpakatatag ka, Enzo, bulong ni Bianca. Huwag kang matakot. Alam ko ang totoo. Babalik ako. Pagkatapos, tumalikod na si Bianca. Lumabas siya ng silid ni Enzo at nakita niya si Verena na nakatayo sa dulo ng pasilyo, nakangiti. Isang nangiti ng tagumpay. Salamat sa serbisyo mo, Bianca, sabi ni Verena, puno ng pagmamalaki. Pero tapos na ang trabaho mo dito. Hindi pa tapos ang lahat, Ma'am Verena. Matigas na sabi ni Bianca, kahit na nanginginig ang kanyang boses. Ang katotohanan ay lalabas din. Tumawa si Verena. Ang katotohanan? Ikaw ba ang maglalabas ng katotohanan? Ang isang yaya na walang kalaban-laban? Lumabas si Bianca ng mansyon. Ang malamig na hangin ng gabi ay humaplos sa kanyang mukha. Naramdaman niya ang kalungkutan, ang sakit, ang pakiramdam ng pagiging inosente, ngunit hindi pinaniniwalaan. Ngunit sa ilalim ng lahat ng iyon, mayroong isang maliit na apoy na nagliliyab sa kanyang dibdib. Ang apoy ng katarungan. Samantala, sa loob ng mansyon, hindi mapakali si Rafael. Kahit na pinaniwalaan niya si Verena, mayroong isang bahagi sa kanya na nagdududa pa rin. Ang mga mata ni Bianca, ang kanyang pagmamakaawa, ang takot sa mga mata ni Enzo. Hindi siya makatulog. Narinig niya ang mahinang paggalaw mula sa silid ni Enzo. Tumayo si Rafael.
at dahan-dahang lumabas ng kanyang kwarto. Nakita niya si Verena na lumalabas mula sa silid ni Enzo. May hawak na isang maliit na bote. Ang kanyang mukha ay seryoso at mayroong isang kakaibang kinang sa kanyang mga mata. Verena, anong ginagawa mo? Tanong ni Rafael. Napaigtad si Verena. Rafael, wala. Pinapainom ko lang si Enzo ng gatas. Ngunit may isang bagay na mali. Ang bote ay hindi para sa gatas, parang gamot. Anong gamot yan, Verena? Tanong ni Rafael. Ang kanyang boses ay nagsisimula ng tumigas. Bitamina lang, Rafael, sagot ni Verena. Pilit nang ngumiti. Para mas makatulog siya. Pero bago pa makapagsalita si Rafael, isang malakas na tunog ang narinig niya mula sa silid ni Enzo. Isang tunog ng pagbagsak. At pagkatapos, isang tinig. Isang tinig na matagal nang hindi niya narinig. Enzo! Ang sigaw na yon, isang sigaw ng takot at panginginig, ay nagpabasag sa katahimikan ng gabi. Naramdaman ni Rafael ang paglamig ng kanyang dugo. Tumakbo siya patungo sa silid ni Enzo. Nagsikip ang dibdib ni Rafael nang marinig niya ang sigaw ni Enzo. Hindi ito ang sigaw ng isang bata na naglalaro. Ito ay sigaw ng matinding takot, isang tunog na nagpatindig ng balahibo niya. Dali-dali siyang tumakbo patungo sa silid ng kanyang anak. Ang kanyang puso ay humahampas sa kaba. Pagpasok niya sa silid, nakita niya si Verena na nakatayo malapit sa kama ni Enzo. May hawak na isang baso ng tubig at isang tableta. Si Enzo naman ay nakaupo sa sulok ng kama, nanginginig. Ang mga mata ay puno ng luha. Anong ginagawa mo, Verena? Matigas na tanong ni Rafael. Ang kanyang boses ay nagbabanta. Napaigtad si Verena. Napatingin siya kay Rafael. Ang kanyang mukha ay biglang nagbago mula sa inosente tungo sa galit. Rafael, wala. Pinapainom ko lang siya ng gamot pampatulog. Hindi siya makatulog. Gamot pampatulog? Uminit ang ulo ni Rafael. Hindi niya kailangan yan. At bakit ka nandito? Bakit ka pinipilit si Enzo? Rafael, para sa kanya ito. Sigaw ni Verena na tila nawawala sa sarili. Napaka-emotional niya. Kailangan niyang kalimutan ang lahat ng yan. Sa mismong sandaling iyon, isang mahinang tunog ng pagsara ng pinto ang narinig ni Rafael. Lumingon siya. Nakatayo si Bianca sa pintuan. Ang kanyang mukha ay seryoso, ngunit mayroong determinasyon sa kanyang mga mata. Hawak niya ang kanyang cellphone. Ang screen nito ay nakabukas. Hindi para makalimot, Ma'am Verena. Matigas na sabi ni Bianca, ang kanyang boses ay matatag. Para po ito sa katotohanan. Nanlaki ang mga mata ni Verena. Ikaw, paano ka nakapasok dito? Umalis ka. Rafael, paalisin mo ang babaeng yan. Rafael, tingnan mo ito. Sabi ni Bianca, ipinakita ang screen ng kanyang cellphone. Naroon ang mga litrato ng insurance policy, ang will ni Elena, at ang mga pinta ni Enzo. Ngunit meron pang isa. Isang video clip. Pinlay ni Bianca ang video. Nandoon ang kuha ng isang hidden camera na ipinadala niya kay Rafael na noon lang niya napansin. Kuha ito mula sa isang sulok ng opisina ni Rafael na kung saan ay makikita ang pagmamadali ni Verena na maghanap sa safe at ang pakikipag-usap niya sa mga lalaki na binigyan niya ng sobre. Namutla si Verena. Mga kasinungalingan. Lahat yan ay gawa-gawa niya. Hindi, Verena. Ito ang katotohanan. Sabi ni Rafael, ang kanyang boses ay puno ng galit. Ngayon, nakita na niya ang lahat. Ang pagdududa, ang pagkalito, ang sakit. Lahat ay napalitan ng matinding galit. Sa isang iglap, nawala ang kontrol ni Verena. Ang kanyang mukha ay nagpakita ng purong galit at pagkabaliw. Kumislap ang kanyang mga mata. Kasinungalingan, walang nakakaalam ng katotohanan maliban sa akin. At hindi ko hahayaan na sirain mo ang lahat ng pinaghirapan ko. Tumakbo si Verena patungo kay Bianca. Ang kanyang mga kamay ay nakahanda. Itinulak niya si Bianca ng buong lakas.
Napasigaw si Bianca, nawalan ng balanse. Ang pasilyo sa labas ng silid ni Enzo ay may hagdanan. At doon, malapit sa tuktok ng hagdanan, itinulak ni Verena si Bianca. Bianca! Ang isang boses na matagal nang hindi narinig. Isang boses na puno ng takot, sakit at pagmamakaawa. Napaigtad si Rafael. Tumalikod siya at nakita niya si Enzo. Nakatayo si Enzo sa gilid ng kama. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki. Ang kanyang bibig ay nakabukas. Isang butil ng luha ang lumandas sa kanyang pisngi. Bianca! Ulit ni Enzo. Mas malakas, mas malinaw. Ang kanyang boses. Ang kanyang tunay na boses. Nagulantang si Rafael. Ang kanyang anak. Nagsalita na ang kanyang anak. Nakita ni Rafael si Bianca na nawawalan na ng kapit sa railings. Handa na siyang bumagsak. Sa isang iglap ng pagkilos, lumukso si Rafael. Nagmadali siyang lumapit sa hagdanan at naabutan niya si Bianca, hinawakan ng kanyang kamay. Ngunit huli na. Ang huling tinig ni Verena, puno ng pagkabaliw, ay umaling-awngaw sa buong mansyon. Hindi ko kayo papayagan. Biglang bumukas ang pangunahing pinto ng mansyon. Pumasok ang mga pulis, kasama ang isang investigador. Mrs. Verena de la Cruz, arestado ka sa kasong pagtatangkang pagpatay at pagmamanipula ng ebidensya, sabi ng isang pulis. Nakatayo si Verena sa gitna ng silid. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkatalo at matinding galit. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik, ngunit wala na siyang magawa. Niyakap ni Rafael si Bianca ng mahigpit at si Enzo naman ay tumakbo papalapit kay Bianca. Mahigpit na humawak sa kanyang damit. Sa wakas, ang katotohanan ay lumabas. Ang tunog ng sirena ng pulisya ang pumuno sa gabi, kasabay ng tunog ng pagbagsak ng lahat ng kasinungalingan. Nakahinga si Bianca nang maluwag ng hawakan siya ni Rafael. Ang kanyang kamay ay nanginginig pa rin sa takot at ginhawa. Ngunit ang pinakamahalaga sa lahat, ang boses ni Enzo. Ang kanyang muling nabuhay na boses. Dinala si Verena ng mga pulis. Ang kanyang mukha ay puno ng galit, ngunit wala na siyang magagawa. Ang mga ebidensya ay napakalakas. Ang video clip na kinuha ni Bianca, ang matinding takot sa mga mata ni Enzo, at ang mismong pag-amin ni Verena sa kanyang pagtatangkang pagpatay. Lahat ay nagpapatunay ng kanyang krimen. Sa presinto, naging seryoso ang investigasyon. Ipinaliwanag ni Bianca ang lahat ng kanyang nakita at narinig, kasama ang kanyang mga hinala sa insurance policy at will ni Elena. Ipinakita niya ang mga litrato sa kanyang cellphone. Si Rafael naman ay nagbigay ng kanyang buong suporta. Sinasabi ang lahat ng kanyang nakita, kasama na ang pagbabago ni Enzo at ang huling insidente. Ngunit ang pinakamalaking ebidensya ay nagmula sa pinakamaliit na saksi, si Enzo. Niyakap ni Bianca si Enzo at dahan-dahang pinayagan si Enzo na ipakita ang kanyang mga pinta sa mga investigador. Ang mga pinta na dati ay puno ng dilim at takot ay ngayon nagkaroon ng kahulugan. Ang mga itim na figura, ang baligtad na kotse, at ang babaeng kahawig ni Verena na may hawak na wrench sa gulong, lahat ay nagpapakita ng kanyang bersyon ng katotohanan. Mama, siya, masama, mahinang sabi ni Enzo. Itinuro ang pinta ni Verena. Napahawak si Bianca sa kanyang bibig. Naramdaman niya ang init ng luha sa kanyang mga mata. Nagsalita na si Enzo. Ang mga investigador ay nagulat. Ang isang bata na matagal nang hindi umimik ay ngayon ay nagbigay ng pinakamahalagang ebidensya. Ang mga pinta ni Enzo, na parang isang diary ng kanyang trauma, ay nagbigay ng malinaw na larawan ng nangyari. Kinumpirma ng mga investigador ang minor vehicle malfunction na nakita sa initial report ng aksidente. Ang mga kasinungalingan ni Verena sa mga nakaraang testimonya ay nabunyag. Ang mga witnesses na kausap ni Verena ay lumantad at nagbigay ng kanilang totoong testimonya na inamin na tinakot sila ni Verena para magsinungaling.
Nabunyag na sinira ni Verena ang preno ng sasakyan ni Elena na siyang dahilan ng trahedya. Niyakap ni Rafael si Bianca ng mahigpit. "Patawarin mo ako, Bianca." Bulong niya, ang kanyang boses ay puno ng pagsisisi. "Ang bobo ko. Hindi ko nakita ang katotohanan. Ginago niya ako." "Okay lang po si Rafael," sabi ni Bianca. Hinaplos ang likod ni Rafael. "Ang mahalaga, lumabas ang katotohanan at ligtas si Enzo." Tiningnan ni Rafael si Enzo na ngayon ay masaya nang naglalaro sa tabi ni Bianca. Ang kanyang anak na nagbalik na. Kinabukasan, lumabas sa mga balita ang buong istorya. Ang iskandalo ng isang kapatid na pinagtangka ang patayin ang kanyang sariling kakambal at pamangkin para sa pera. Nagalit ang publiko. Hinatulan si Verena. Nasa balkonahe si Bianca, tinitingnan ng hardin na ngayon ay maliwanag na. Lumapit si Rafael sa kanya. "Bianca," mahinang tawag ni Rafael. "Hindi ko akalain na makakahanap pa ako ng pag-asa. Ikaw ang pag-asa ko, Bianca." Tiningnan ni Bianca si Rafael. Ang kanyang puso ay nagsimulang bumilis. "Manatili ka," sabi ni Rafael. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa at pagmamahal. Hindi lang bilang yaya ni Enzo kundi ang mga salita ay tila nakabitin sa hangin. Mabigat at puno ng kahulugan. Tiningnan ni Rafael si Bianca. Ang kanyang puso ay humahampas ng malakas. Matagal na siyang namuhay sa kadiliman, sa anino ng nakaraan. Ngayon, sa harap niya ay ang babaeng nagdala ng liwanag sa kanyang buhay at sa buhay ng kanyang anak. Kundi bilang bahagi ng aming pamilya, patuloy ni Rafael, ang kanyang tinig ay nanginginig, ngunit puno ng sinseridad. "Hindi ko alam kung paano ko ito sasabihin, Bianca. Ngunit minamahal kita. Hindi dahil kahawig mo si Elena, kundi dahil ikaw ay ikaw. Ikaw ang nagpabalik ng ngiti ni Enzo. Ikaw ang nagpabalik ng buhay sa bahay na ito. Ikaw ang nagpabalik sa akin." Nanlaki ang mga mata ni Bianca. Ang kanyang mga pisngi ay namula. Hindi niya inakala na maririnig niya ang mga salitang iyon mula kay Rafael. Siya, isang simpleng yaya, ay iniibig ng isang Rafael Madrigal. "Sir Rafael," bulong ni Bianca. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. "Hindi, Bianca," sabi ni Rafael. Lumapit kay Bianca. Hinawakan niya ang kamay ni Bianca. Ang kanyang mga mata ay diretsong nakatingin sa kanya. "Hindi si Rafael. Rafael. Mangyaring tawagin mo akong Rafael." Naramdaman ni Bianca ang init ng kamay ni Rafael. Ang kanyang puso ay puno ng halo-halong emosyon. Pagtataka, pag-asa at pag-ibig. Ngunit mayroon pa ring takot. Ang kanilang mga mundo ay napakalayo. "Rafael." "Salamat," mahinang sabi ni Bianca. "Pero ako po ay isang simpleng tao at kayo po isang madrigal. Hindi po ako karapat-dapat." Ngumiti si Rafael. "Walang kinalaman ang katayuan sa pag-ibig, Bianca. Ang mahalaga ay ang puso. At ang puso mo, Bianca, ay kasing ganda ng kaluluwa mo. Hindi ko hahayaan na pigilan tayo ng mga nakaraan o ng mga panlipunang pamantayan." Sa sandaling iyon, lumapit si Enzo. Hawak niya ang isang laruan at tiningnan niya si Rafael at Bianca. "Papa? Mama Bianca?" Mahinang tawag ni Enzo. Napasigaw si Bianca. "Mama Bianca." Ang mga salita ni Enzo ay parang musika sa kanyang tenga. Ang isang bata na matagal nang hindi umimik ay ngayon ay tinatawag siyang mama. Tiningnan ni Rafael si Enzo, pagkatapos ay kay Bianca. Ang isang pamilya, isang bagong pamilya. "Oo, Enzo," sabi ni Rafael. Niyakap si Enzo at Bianca. "Mama Bianca mo." Sa mga sumunod na araw, naging opisyal ang lahat. Si Verena ay hinatulan ng korte. Nakuha niya ang parusang nararapat sa kanyang mga krimen. Hindi na siya makakapanakit pa sa kanila. Ang mansyon ay napuno ng tawanan ni Enzo. Nagsimula siyang maglaro, magsalita,
at bumalik ang kanyang pagiging masigla. Si Bianca ay hindi na isang yaya. Siya na ang kasintahan ni Rafael, ang kinabukasan ng pamilya Madrigal. Isang hapon, nakaupo si Rafael at Bianca sa hardin habang naglalaro si Enzo. Hindi ko akalain na makakahanap pa ako ng pag-asa, sabi ni Rafael. Hawak ang kamay ni Bianca. Ikaw ang pag-asa ko, Bianca. Ngumiti si Bianca. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-ibig. Lumipas ang mga buwan at ang dating malungkot na mansyon ng mga Madrigal ay ngayoy tahanan ng pag-ibig, tawanan at pag-asa. Hindi na ito isang libingan ng alaala, kundi isang hardin kung saan muling namukadkad ang buhay. Si Verena ay nasa likod ng rehas, nagbabayad sa kanyang mga krimen. Ang katarungan ay nakamit. Si Bianca de la Cruz ay hindi na ang simpleng yaya na dumating na puno ng pagdududa at kawalan ng pagtitiwala sa sarili. Siya na si Bianca Madrigal, ang ilaw ng tahanan, ang minamahal na kasintahan na ni Rafael at ang mapagmahal na Mama Bianca ni Enzo. Ang kanyang puso ay puno ng pasasalamat at kagalakan. Mama Bianca, Papa! Sigaw ni Enzo. Tumatakbo papalapit sa kanila habang may hawak na bola. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tuwa. Ang kanyang nangiti ay kasinliwanag ng araw. Ang dating tahimik na bata ay ngayoy puno ng buhay at kagalakan. Isang patunay ng kapangyarihan, ng pagmamahal at paghilom. Niyakap ni Bianca si Enzo, hinalikan ang tuktok ng kanyang ulo. Anak, dahan-dahan. Baka madapa ka. Ngumiti si Rafael. Pinanood ang kanyang dalawang pinakamamahal. Talaga nga namang binago mo ang lahat, Bianca. Hinawakan ni Bianca ang kamay ni Rafael. Hindi po ako, Rafael. Kayo po. Tayong tatlo. Magkasama nating ginawa ito. Sa paglipas ng panahon, natutunan ni Rafael na lubos na bitawan ang nakaraan. Si Elena ay laging magiging bahagi ng kanyang buhay, isang mahalagang alaala. Ngunit hindi na ito ang humahawak sa kanya. Nakita niya ang isang bagong hinaharap kay Bianca, isang hinaharap na puno ng pangako at tunay na kaligayahan. Si Bianca ang nagturo sa kanya na ang pag-ibig ay hindi lamang tungkol sa alaala, kundi tungkol sa paglikha ng mga bagong alaala, sa paghilom at sa pagbubukas ng puso sa bagong pag-asa. Isang gabi, habang nakaupo sila sa balkonahe, tinitingnan ang mga bituin, napasandal si Bianca sa balikat ni Rafael. Akala ko po dati, hindi na ako makakahanap ng tunay na pamilya, bulong ni Bianca. Masyado po akong simple, walang kaya. Bianca, ikaw ang pinakamayaman sa lahat, sabi ni Rafael, hinalikan ang kanyang noo. Mayroon kang puso na puno ng kabutihan at pagmamahal. Iyan ang hindi mabibili ng anumang pera at iyan ang nagligtas sa aming dalawa ni Enzo. Hinila ni Rafael si Bianca papalapit at hinalikan siya. Isang halik na puno ng pag-ibig, pasasalamat at pangako. Ang kanilang pag-ibig ay hindi pinilit, hindi rin ito isang paghahanap ng kapalit. Ito ay tunay, malalim at matatag, itinayo sa pundasyon ng katotohanan, tiwala at paghilom. Sa silid ni Enzo, nakasabit na ang mga pinta ng bata. Hindi na puro dilim. Ngayon, mayroong mga araw, mga bulaklak, at isang pamilya yon ng tatlo. Si Enzo, si Mama Bianca, at si Papa Rafael na nakangiti sa ilaw ng araw. Ang kanyang mga pinta ay naging saksi ng kanyang paghilom at ng bagong simula ng kanilang pamilya. Sa bawat bukang liwayway, alam ni Bianca na ang pag-ibig nila ay magpapatuloy kasing liwanag ng araw. Hindi na kailangan pang magtago sa dilim. Dahil ang liwanag ng pag-ibig ay sapat na para gabayan sila saan man sila dalhin ng buhay. Isang pamilyang buo, isang pusong nagmamahal muli, at isang bagong simula na puno ng walang hanggang pag-asa. At dito nagtatapos ang kwento ni Rafael, Bianca at Enzo, isang patunay na kahit sa pinakamadilim na sandali,
may liwanag ng pag-ibig na naghihintay. Sa aming minamahal na mga tagapakinig, mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa inyong paglalaan ng oras upang samahan kami sa bawat kabanata ng kwentong ito. Ang paglalakbay sa mundo ni na Rafael, Bianca at Enzo ay isang emosyonal na biyahe para sa akin bilang inyong manunulat. Bawat salita ay isinulat ng may pagmamahal at pagnanais na iparamdam sa inyo ang bawat saya, sakit, pag-asa at pagtatagumpay. Naway ang kwentong ito ay naghatid hindi lamang ng libangan, kundi pati na rin ng mahahalagang aral. Ang pag-ibig, sa tunay nitong anyo, ay may kakayahang magpagaling ng pinakamalalim na sugat. Ang pagpapatawad sa sarili at sa kapwa ay susi sa paglaya. At ang pag-asa, kailanman ay hindi dapat mawala, sapagkat ito ang nagtutulak sa atin upang patuloy na lumaban para sa katotohanan at para sa mga taong ating minamahal. Minsan, ang tunay na pamilya ay hindi lamang dugong buo, kundi mga pusong nagmamahalan at nagtutulungan. Maraming salamat sa inyong walang sawang suporta. Sana ay nagustuhan ninyo ang pagtatapos na ito. Ibahagi ninyo ang inyong saloobin at mga damdamin sa comment section. Anong bahagi ang pinaka-naapektuhan kayo? Ano ang inyong naramdaman sa bawat twist at pagbubunyag ng katotohanan? Ang inyong mga komento ay mahalaga sa amin. Muli, maraming salamat at hanggang sa muling pagkikita sa iba pang mga kwento ng pag-ibig at pag-asa. Paalam.